Mga kabayan, matapos manindigan ang pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang Department of Justice sa liderato nitong si Justice Secretary Boy Remulla na wala ng jurisdiksyon ang ICC at hindi na sila dapat manghimasok sa bansa kaugnay sa investigasyon na gagawin nila sa extrajudicial killing ni dating Pangulong Duterte. Sa kabila nito, hindi nagpaawat ang kampo ni De Lima at sinabi niya na hinihintay na lang niya ang opisyal na komunikasyon ng International Criminal Court o ICC at handa siyang makipagtulungan dito. Itong usapin ngayon na palaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity, lalo na yung ating yung naging mga findings namin noon, karanasan namin noon sa DDS investigation sa Davao. Wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Kasabay niyan, ilang kongresista rin ang naghain ng resolusyon sa Kamara kung saan ay hinihikayat nila ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na payagan ang ICC na pumunta sa bansa at imbestigahan ang drug war ni dating Pangulong Duterte. Tulad ng resolusyon na makipagtulungan ang lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa mga posibleng crimes against humanity at iba pang krimen sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ka ba sa ipinaglalaban ni De Lima na ituloy ang investigasyon ng ICC laban naman dito kay dating Pangulong Duterte? Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ni PBBM at DOJ na wala ng karapatan ang ICC na pumunta sa bansa. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Isinalang sa unang pagbasa ng Kamara ang House Resolution No. 1477. Inihain ito ni House Committee on Human Rights Chairman Benny Abante at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Itinutulak ng resolusyon na makipagtulungan ang lahat ng sangay ng ahensya ng gobyerno sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa mga posibleng crimes against humanity at iba pang krimen sa giyera kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na ito bago lalo't nauna nang naghain ng parehong resolusyon ang Makabayan Bloc noong October 17. Pero unang beses ito na miyembro ng mayorya ang nagsumite ng resolusyon. Tila kinukontra rin ng House Resolution 1477 ang resolusyon ng suporta kay Duterte noong February 17 na inihain naman ni dating Pangulo at ngayoy Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at halos 20 mambabatas. Sa Resolution 1477, ipinunto na pinahahalagahan ng bansa ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiya ang buong respeto sa karapatang pantao. Nakasaad din sa resolusyon na ang paghiling ng Pilipinas sa ICC na ipagpaliban ang investigasyon pati ang mga kasunod na petisyon sa Appeals Chamber ay patunay na kinikilala at nirerespeto ng gobyerno ng Pilipinas ang international law at ang paglilitis ng ICC. Nakasaad din na sakop pa ng ICC ang balak na pag-iimbestiga sa mga krimen mula November 2011 hanggang March 16, 2019 matapos pagtibayin ng ating Korte Suprema noong March 2021 na obligado pa ring makipagtulungan ng bansa sa investigasyon. Kaya kahit daw kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019, pwede pa ring mag-imbestiga ang ICC. Sa ngayon, wala pang pahayag si Duterte sa resolusyon na inihain higit isang buwan mula nang tawagin ng dating Pangulo na pinakabulok na institusyon ang Kamara. Sa gitna yan ng pagtatanggol niya sa hiling na confidential funds ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. 15 araw din ito mula nang maglabas ng resolusyon ng suporta ang Kamara sa House leadership dahil sa mga patutsada ni Digong. Sa gitna naman ito, sabi ni Justice Secretary Boying Remulla, kailangan ng masusing pag-aaral sa bagong resolusyong inihain sa Kamara. Bago ito, nauna nang iginiit ni Remulla at Administrasyong Marcos na hindi na sila makikipag-ugnayan sa ICC.
Inihayag ni dating Senador Leila de Lima na naghihintay na lang siya ng opisyal na komunikasyon mula sa International Criminal Court o ICC para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa war on drugs ng nagdaang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiniyak ni De Lima na bukas siya sa pakikipagtulungan sa ICC sa isinasagawa nitong investigasyon sa war on drugs sa kabila ng pagkakakulong ng matagal na panahon dahil sa pagiging kritiko ng Duterte administration. Git pa ng dating mambabatas, may jurisdiction pa rin ang ICC sa Pilipinas at may dapat managot ng mga matataas na dating opisyal ng pamahalaan sa madugong laban kontra iligal na droga. Itong usapin ngayon na palaya na ako, and I've been saying that I'm willing to cooperate in whatever capacity, lalo na yung ating pag yung naging mga findings namin noon, karanasan namin noon sa DDS investigation sa Davao. Wala naman talaga tayong nakikita na gumagalaw, na tunay, na serious, na determinado para panagutin yung mga nasa taas. Ito, yung balita, yung 7 testigo, kagaya yung nauna, yung first 2 cases na nagbumaliktad, yan na, sumulat na sa judge na pinilit lang kami. Natakot kami sa buhay namin, kaya nagtestigo kami. Ayun. Bago lang, mga 2 weeks, o last week lang, may tumawag sa akin. Sabi niya, General, wala na. Lotong Macau na. Sabi ko, bakit? Kasi yung mga testigo against kay De Lima, itong pangatlong kaso, ang iba kakilala ko. Nako, binayaran na sila ng 15 million pesos each. At isinipti na sa isang safety lugar para hindi na sila. Yun yung natanggap kong tawag. Tawag lang yun, ha? These are all allegations. Kaya lang, sinasabi ko lang, sabi naman ni Attorney Harry Roque, presidential spokesman nung panahon yun, nakausap niya yung mga testigo at very credible. Naniniwala sa Attorney Roque na may nagsasabi ng totoo itong mga testigo. Kaya nga, nagkaroon ng probable cause. Dahil may semblance ng katotohanan yung testimonya ng mga testigo. At naisampa ang kaso. Bakit ngayon? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Yun na. Punta na tayo kay Maharlika. Mga 2 days bago ma-approve yung petition for bail ni De Lima, nagsabi na si Maharlika na, okay, bantayan ninyo. Ilalabas nila si De Lima. Sino yung nila? Ang palasyo. Kasi gagamitin yan si De Lima para siraan si isang mga Duterte para umusad ang ICC investigation. Si De Lima ang number 1 na magdidiin kay PRRD kapag pumasok na ang ICC dito sa Pilipinas. Yan ang sabi ni Maharlika, galing sa kanyang puting ahas. O kailan pa nagkamali yung mga puting ahas ni Maharlika? Halos lahat nagkakatotoo yung sinasabi ni Maharlika. Kaya ako, expected ko na ito. Wala lang. Nalulungkot lang dahil ang hustisya sa Pilipinas is, sabi ko nga, patay na. Lotong Macau lahat ito. So ano pang aasahan natin? Di pasensya. Ang tanong, agresibo ba ang mga prosecutors ngayon para magpetisyon, para mag-inhibit itong Judge Hiner Hito na paboritong estudyante ni De Lima?
I don't know, wala akong nakikitang move ng mga prosecutors eh.